what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at eto na nga po, no, Senator Chis Escudero. Umami na nga po ba tungkol doon po sa 150 billion insertion mga kababayan sa budget po? Naku po, mainit na mainit to mga kababayan, no? Yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment sa comment section. Shoutouts din tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta mga kababayan. Paki-like naman po ang ating video ngayon. Okay, so eto mga kababayan, no? Umami na nga ba si Senator Chis Escudero doon po sa insertion, no, sa budget ng 2025 mga kababayan? Okay, so eto po kasi, no, mainit na mainit yung usapin na yan at nagsalita na po, no, eto nga si Senator Chis Escudero tungkol po diyan sa budget na yan mga kababayan, no, kung saan po ginamit yan. No, totoo nga ba na mayroong insertion mga kababayan? Okay, so ito po yung balita na yan na talaga namang mainit na mainit mga kababayan. Okay, so panoorin natin tong video na to. Pero bago po yon, ito yung sabi niya, oh, that is unfair accusation and an unfair insinuation to make. No, yan po yung sabi ni Senator Chis Escudero, mga babayan, no? Reallocating funding to certain area does not mean that only politicians from that locality will benefit, he reasoned. The Senate President reasoned that amendments to the 2025 national budget amounted to roughly 600 billion. Why was no one looking for the larger amount? Yan po yung mga banat ni Senator Chis Escudero, mga babayan. At meron din po siyang banat, no, dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At yun muna yung ating panoorin mga babayan, no? Ito po yan, may suggestion po siya, no, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, mga babayan. Okay, so panoorin po natin to. Sir, sinabi din ni Presidente na yung budget bill handa niyang isole kung ang ipapasa ng Congress ay hindi naaayon sa National Expenditure Program ng administrasyon. Di bali daw maging reenacted yung budget? Oo, bawat administrasyon layunin gawin yun, pero alalahanin nyo rin. Ang panukalang budget ay nanggagaling hindi lamang sa executive pero pati sa Kongreso. Hindi naman porgit binalangkas na executive, lahat yun ay tama na. Hindi naman porgit binalangkas na executive, lahat yun ay hindi na pwedeng baguhin at tila nakaukit na sa bato. Ang marapat at dapat baguhin dahil yung mga kalihim mismo ng Pangulo ay humihiling sa Kongreso ng dagdag o pagbabago sa kanilang budget. So siguro, kung may... Ito na, nagkalaglagan na mga kababayan. Nilaglag na ni Senator Chis Escudero yung mga kalihim po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no, na humihingi din daw ng extra budget. Ganyang uri ng kautusan ng Pangulo, dapat pagsabihan din niya yung kanyang mga kalihim. Na kapag kami sinumite ng budget, ang DBM para sa kanilang departamento, huwag na silang humirit pa. Dahil bago sila makahirit ang pagkukunan ay ibang departamento rin. May lohika din naman at basehan yung kasabihang 2 heads, 3 heads are better than 1. Ang importante ay transparent, ang importante ay nakikita ng ating mga kababayan kung saan at bakit nga ba ginagawa ang mga partikular na bagay. Okay, so yan mga kababayan, no? Yan yung kanyang banat, no? Kasi nga, binabanatan din siya, no? Tungkol po dyan sa budget na yan. So, eto naman po yung kanyang naging reaksyon o yung kanyang sagot tungkol po doon sa alegasyon tungkol sa 150 billion budget insertions mga babayan. No? Pero bago po yan, no, pakinggan muna natin kung ano nga ba ang sinabi ni Senator Amy Marcos. No, dahil tila nilaglag din po siya dito ni Senator Amy Marcos, mga babayan.
no, dahil sinasabi nga ni Senator Amy na totoong merong insertion sa 2025 budget, mga kababayan. Okay, so ito po yan. Hinimok naman ni Senator Amy Marcos ang Senate leadership na sagutin ang issue dahil para sa kanya, hindi ito pawang aligasyon lang dahil ito ay ang katotohanan. To my mind, it's not an allegation, it's the truth. Kaya hindi ako pumirma ng budget 2025. Alam po ninyo yun. Ako unang nagbunyag, tumayo ako noong early December tungkol sa BICAM at pinoprotesta ko ang proseso at yung mga pangyayari. Ilang beses na nating hininga ng komento si Okay, so yan mga babayan, no? Ibig sabihin, matagal na po yung inilabas ni Senator Amy Marcos. Okay, so ito yung sagot o explanation ni Senator Chis Escudero tungkol po dyan sa 150 billion budget, mga babayan. No? So pakinggan din natin to, mga babayan, para mas maliwanagan tayo. SB, balik lang ako sa SONA kahapon ni Presidente, yung sa flood control at saka yung insertions. Kayo, ngayon po ay kayo din ay naakusuhan na nasa likod ng 140, Nino. almost 140. Yung report po na lumabas sa Nino, Politico. Sino nga yung nag-aakusa? Apo. Yung media? Sa Politico po na merong Sino report. Nga? Sino nga? Sir, Sino nga? yung mga media reports nga No, po. who are they quoting? It's difficult to answer because you're not quoting anyone. So, Sino dun sa, sinasagot ko? dun sa official documents po na nakuha from the GAA. Sino nga sinasagot ko? Sagutin ko. Sabi nila nung una, 9 billion daw yung sa Sorsogon, 12 billion daw yung sa Bulacan. Sunod sinabi 142 billion. Sunod binura nila yon, ginawang 150 billion. Alin ba talaga ang sasagutin ko ron? Pangalawa, nung una ang sinabi, ako lang. Sunod sinama si Senator Villanueva. Sunod buong Senado na raw yun. Bibigyan ko kayo ng kabuuang sagot. Ang kabuuang panukalang amendment kaugnay sa 2025 budget ay umaabot sa humigit kumulang 600 bilyon. Ang nilipat-lipat, tinanggal, dinagdag. So kung totoo man yung sinasabi nila na 150 billion ang binago ng Senado, nasaan yung 500 bilyon yung pagbabagong yon? Saan ang galing? At bakit nila pinagtutuunan ng pansin yung mas maliit, hindi yung mas malaki? Sunod, nabalita na sa akin yan. Nagagamitin laban sa akin yan kaugnay sa isang demolition job, kaugnay sa napipintong halalan ng Senate President. Pero sinasagot pa rin kita ngayon, bagaman tapos na ang halalang yon. Kung iimbestigahan yan, dapat imbestigahan lamang, nagsalita na Executive Secretary. Imbestigahan daw hindi lamang yung sa panahon ni Pangulong Marcos, pero yung mga nagdaang administrasyon din. Dahil kung ano man ang kapalpakan, kaugnay ng flood control, hindi lamang itong taong to, kung hindi mga nagdaang taon. Dahil kung titingnan nyo yung panukalang budget, mas malaki pa nga yung budget sa nagdaang taon sa flood control kesa sa kasalukuyang taon. Sir, pero just to seek clarification, did you or did you not introduce No. 150 billion? No, of course not. dun sa kahit po sa Sorsogon? Sa Sorsogon, nag-ano? Kung meron din po kayong mga 9 billion? changes. No. May changes sa Sorsogon, yes, pero hindi 9 billion. Now, again, is the NEP perfect? Hindi naman din siguro. Ang importante, transparency kaugnay sa mga pagbabagong yon. Ngayon, kung pipintasan nila, ulitin ko bagaman alam kong demolition job ito mula sa ilang sektor na nais questionin yung aking pananatili bilang Senate President bago kami magbotohan. At bagaman tapos na, para sa akin, hindi parang makalipas ang 27 taon. Ngayon lamang yata ako maakusa ng isang bagay na ganyan. Ang masakit, dinamay pa si Senator Joel na kung maalala nyo, ay... Ito yun, mga babayan, no? Ito yung matinding pasabog dito, no? Ni Senator Chis Escudero, no? Na sinasabi niya na sa tagal-tagal niya siguro sa politika, no? Ngayon lang, no? Nagkaroon ng aligasyon sa kanya na tungkol sa ganyan sa budget, mga babayan. Parang gano'n yung sinasabi dito, no, ni Senator Chis Escudero, mga babayan. Nung pumasok siya sa Kongreso, ay ang party list niya ay SIBAC, Citizens Battle Against Corruption. At dahil lamang siya ang napili at napipisil kong majority leader nung mga unang araw nung nakarang linggo. So ulitin ko,
bahagi yan, par for the course yan, tulad ng pag-warning sa akin ng ilan sa mga kasamahan ko sa Senado na gagawin yan. Tinitingnan kong bahagi yan, ika nga, sa buhay ng isang politiko. Subalit, sasagutin ko yan na may buong tapang at tulad nga ng unang tanong ni RG kanina, bakit ako ang unang pumalakpak? Dahil yung walang tinatago, walang kinakatakutan. Kahapon po sabi ni Sen Aimee, hindi daw po yun allegation kasi totoo daw po yun and that's the reason bakit hindi siya pumirma. Bakit hindi siya pumirma sa Sa GAA. Yung BICAM ng GAA. Na hindi sila pumirma sa GAA, siguro hindi ba patunay yun na naging transparent yung budget na yun? Kasi nga alam nila yung mga nagdaan, ganun din ba o hindi? May pagbabago ba yung nagdaang GAA, kaugnay sa GAA ng 2025? Ang kaibahan, naging mas transparent, nalaman ng lahat at nakita ng lahat. Hindi ba positibo at tama lamang naman yon? Kumpara sa sasabihin mo na hindi yan nangyari noong nagdaang panahon. Kaya nga pinapaimbestigahan ng Pangulo, hindi lamang ang administrasyon niya, pero ang nagdaang administrasyon din. Yung sinabi po ni Sen Aimee, hindi lang siya aligasyon. Totoo daw po, yun daw po talaga yung nangyari. Alin? May mga senador na nag-insert ng budget, although ayaw niya rin diretsahin yung mga pangalan kahapon. May mga nag-insert, may mga nag-amend. Grabe naman kasi yung insinuation ng mga naninira. Pag nag-amyenda ka ng budget, insert na agad, illegal na agad, bawal na agad, may kita na agad. Hindi naman siguro tama yon. Mali naman yata yon. So anong gusto niyo sabihin sa amin? Wala kaming karapatan baguhin yung sinasubmit na panukalang budget ng DBM. Ganun ba yan? Kung ano yung sinubmit ba't pa kami maghihiring? Ba't pa nakalagay sa saligang batas ang power of the purse ay nasa Kongreso? Yun ba yung ibig sabihin mo? Na illegal magbago ng budget? I don't think so. Ang illegal ay pork barrel, which was defined by the Supreme Court as post-enactment intervention. Pakikialam kung paano gagastusin, saan gagastusin ang pondo matapos ito aprubahan. Baka nakakalimutan nyo rin. Bilang finance chairman noon, ako ang kauna-unahang finance chairman na nag-line item ng budget ng DPWH. Bugso ng desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa post-enactment intervention of pork barrel. Kung maalala nyo dati, puro lump sum allocations ang nasa budget at sa kauna-unahang pagkakataon na ako'y naging chairman. Doon lamang ni-line item yan. Doon lamang nakita ang mga bagay na yan. So, hindi marapat at hindi makatarungan para sa akin. At bahagi lamang ika nga ng politika at pamumulitika. Okay, so yung mga babayan, no? So, sinasabi niya dito, mga babayan, na pinupolitikalan po siya. No, yun na kanya nga sinasabi dito, no? Tungkol po dyan sa aligasyon na yan, no? Sa 150 billion budget, mga babayan. No, anong masasabi po ninyo dyan? No, i-comment na lang po sa ibaba ang mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Maraming salamat sa inyong mga suporta, mga babayan. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.